talaga ako. Nag-hibernate ako na hindi talaga ako nag-show up. Oo. Kasi nga, feeling ko doon ako na lost on track eh. Yung emotional, ano ko, personal life drama, emotion, no? And then, challenge sa organization. Nag-hibernate ako. Hibernate meaning, nandyan lang ako pero sobrang tahimik. No? Hindi ako nag-quit pero sobrang tahimik. Um, pero, ano eh, sabi ko, paano, na lost on track ako, paano ko babalik? No? In-apply ko tong 3 steps to realignment. Naging aware ako. Bakit? Kasi masyado akong mataas yung emotion ko, 'di ba? I'm in pain, aware ako. Hindi ako makausap ng downlines, aware ako doon. Hindi ko sila pinupush na ma-promote, no? Kahit DDR, DED, ganyan. Inaccept ko 'yon na kaya ako nawala nung third quarter of 2021 is because of this. So, inaccept ko siya. And then, alam mo, nag-take action ako. Ang take action ko, simple lang, just show up. Nagpakita lang talaga ako, lumabas ako sa bahay, nakailang beses akong na positive ng COVID, 'di ba? Pero dahil nagiging aware na ako na lost on track ako, inaccept ko 'yon, nag-take action ako. Ang first action ko is just show up. Nag-show up lang talaga ako and tinignan ko kung ano yung opportunity na pwede para sa akin. You know, dahil hindi ko kayang makipag-usap personally, physically. So, ang ginawa ko talaga, minaximize ko yung online. No, sa online ako nag-STP, sabi nga ni Ma'am Wendell kanina, sa online ako nagkakausap ng tao, ng leaders, online lang talaga kasi ayokong makita yung sarili ko. Kasi nagbe-breakdown ako nung 2021, nung third quarter of 2021. Pero dahil naging aware ako, inaccept ko na ito yung kalagayan ko, I just show up. And hindi ko kaya physically na makipagkita, na makipag-usap, ay um ginamit ko talaga yung online. And 2021, third quarter, fourth quarter, and then yung buong 2022, alam mo ba? Dahil naging aware ako at gusto kong i-realign ang sarili ko, I want to back on track. 2022, I was the digital ambassador of National Gala. Di ba? Samantalang, grabe, samantalang 2021, halos ayoko nang makipag-usap sa tao. Pero alam ko na sa sarili ko that nalo-lost on track ako, kaya nag self-awareness ako, ano ba, bakit ba, inaccept ko, and then I take action. Hindi big leap talaga. Tapos tinignan ko yung opportunity. So, just imagine na, third quarter of 2021, and then fourth quarter, tapos yung buong 2022, wala akong ibang ginawa. Kasi yun yung aware ako, inaccept ko na hindi ko pa kaya makipag-usap, one-on-one or physically. So, sa digital ako, o, 'di ba? Tapos, oo, hindi lang back on track talaga, 'di ba? Na recognize pa tayo as digital ambassador, no? So, kaya nyo ba 'yon? Kaya nyo bang mag-back on track? Next slide. Yes, sana nakatulong sa inyo. So, ngayon, kakausapin natin, Ma'am, hindi naman po lahat ng kausap mo ngayon na-lost on track. Meron po doon yung nag-momentum. Yes or yes? Taas nga yung kamay ng nag-momentum. Oh, 'di ba? Kayo na. Eh, di kayo na. Kayo na. Okay. Paano naman yung ma'am, yung mga nag-momentum? Mahirap din to, mahirap to, yung mahirap in the sense na sobrang momentum mo, tapos yung second quarter mo, minsan na-overwhelm ka, tapos bagsak ka ng second quarter mo. Why? Kasi hindi mo na-manage yung momentum. So, bigyan kita ng tip, how to manage momentum. Gusto nyo ba yon? Makatulong ba sa inyo to? Oh? Makatulong sa inyo kapag nag-momentum ka nung last quarter. Pag hindi, edi hindi, di ba? So number 1, celebrate wins but don't get complacent. Yes, honor your success pero wag tulog sa tagumpay. Yes or yes? Kapag kasi nag-momentum last quarter, minsan natutulog na sa tagumpay, no? Hindi maka mag-move on ka agad because you're not yet done. Yes or yes? You are just started to unlock your real potential. Yes. Kaya malulos track ka kapag nag-momentum ka last quarter tapos hindi ka makapag-move on sa celebration ng nangyari sa iyo last quarter, no? Evaluate what work, okay? Ay, ano kaya yung dahilan bakit ako nakapag-momentum ngayon? Ano yung nag-work, 'di ba?
Yung daily presentation ba? Yung STB ba? Consistent ba ako dyan? Yung pagiging consistent ba? What habits led you to your momentum? Lista mo, 'di ba? Para ma-manage mo yung momentum mo. And because sabi dito, success leaves clues. Yung parang alam mo na, nag-success ako kasi ganito yung ginawa ko, 'di ba? So ilista mo 'yon, use them para diretso yung momentum. And stretch goal for the next 90 days. Stretch siya, momentum tribes, 'di ba? When you stretch. Yes or yes. Ano ibig sabihin ko doon? Na na ano ba yung tribes? Lalakas yung momentum kapag nag-stretch, 'di ba? Yung alam mo kung kailan lumalakas yung momentum mo, hindi kapag madali ang lahat. Hindi kapag chill ka lang. Yes or yes? Lumalabas yung momentum mo or momentum tribes when you stretch. Kapag ginagawa mo yung hindi mo pa nagawa. Okay? Kapag pinupush mo pa kahit pagod ka na. Oo. Kapag tinanggap mo yung challenge na parang hindi mo kaya, doon talaga nabubuhay, doon nagigising yung totoong progress. 'Di ba? So kung I'm talking to those with momentum last quarter, stretch your goal. No, stretch your goal. Parang rubber band, 'di ba? Ano yung rubber band? Hindi niya ma-serve yung kanyang purpose kung hindi pa talaga batak 'yan. So batakin pa para dire-diretso yung momentum, no? So yes or yes? Yes, ano pa sa mga nagmomentum o anchor your motivation to purpose, not just result. Anong ibig sabihin nun? Money will excite you, pero yung purpose will sustain you. Ano ba yung purpose, no? Ng pag-gain mo ng momentum na to? Para sa pamilya? Para sa pinag-aaral mo? Para sa anak mo? Para sa nanay at tatay mo? Para sa pamilya? Para sa anak mo? Para maging inspiration ka sa team? 'Di ba? Ano 'yan? Para marating mo yung GMD goal natin, no? So, or para sa legacy mo. So, dapat may purpose para masustain yung momentum, no? So, number two, bakit kailangan, sabi dito for those with momentum, ito yung gawin mo. Celebrate small wins, evaluate what works, stretch pa sa next 90 days, 'di ba? And anchor your motivation with purpose talaga. No, not just the result. Okay? And eto, for those with momentum again, paano masusustain? Create routines. Okay? Create routines, get an accountability body, plan rewards for milestones. Paano ba yan? Meron akong formula. Ang formula ko is system plus accountability plus reward equals sustaining momentum. Yes or yes? Kasi meron ako nakausap nung RLT, sabi niya hindi ako makamomentum, ganyan. Hindi daw siya makamomentum. So sabi ko, baka nga yun, meron siyang emotional problem, meron siyang personal life drama, wala sa system, mga ganyan yung mga pinag-usapan. Healthy downline, crossline naman yon. So, pero alam mo, meron ako nakausap last RLT. Sabi niya, paano kaya ma-sustain yung momentum? Kasi excited siya na nakapag-promote sila ng ganito, ganyan. So, sabi niya, uy, second quarter na, paano ko ma-sustain yung momentum? So, merong formula dito. Gusto niyo bang i-share yung formula? Gusto niyo bang i-share ko yung formula? So, system plus accountability plus reward. Paano yan? Ano yung system? Doon tayo sa system. Yung system, yung tinatawag na, yun nga, yung income producing habit. Oo, yung magde-daily, STP, tatlo yan, o 'di ba? System 'yon, tatlo yan, one home meeting a week, at least one hope a week, 'di ba? Tapos one builders a week, system 'yan, 'di ba? 3 times ka nakikipag-usap sa upline mo in a week, system 'yon. Okay? Okay. So, yun yung system. Pangalawa, sa accountability. Hindi ka pwedeng makapag-sustain mag-isa. Yes or yes? Kailangan mo ng power partners. Sabihin mo nga, PP, power partners. Oo. PP. Alam mo, bakit
yung accountability yung accountability partner, nakaka-distract yung BB ha. Yan, tama, Alds. PP, power partner. Pwedeng downline mo yan, pwedeng team mo, pwedeng upline mo, 'di ba? Yung iba, kaya nawawala. Hindi PP yung hinanap BB. Alam mo yung BB, Bebe Labs ng Bebe Labs. Diba? Napag-usapan din yun sa RLT. Oh, love life, 'di ba? Bebe Loves. Accountability partner, your power partner, no? Yan yung magwi-weekly check-ins kayo, ano yung nangyari, saan nagawa, 'di ba? Sa amin meron kaming EC 2024, so yun yung accountability partner ng grupo namin. Doon pag lalabas ka pa lang ng bahay, itsura mo, tapos nandun ka na sa STP mo, napainom mo na ng intra, nakuha mo na yung pera, lahat yun may picture tas send nila. No? So, hindi na namin kailangan magpakumusta sa iba kasi may accountability partner kami doon sa EC 2024, no? Equippers Club 2024. Ikaw, sinong PP mo? No, lalo na dun sa mga with momentum, kailangan mo talaga ng power partner. And then celebrate wins together, no? Correct each other gently. Yan, yung mga ganyan na parang, "Uy, ma'am, ganito ganyan." Or, "Sir, ganyan." Or downlines, uplines, mga ganyan. No, accountability. So system, accountability, and then rewards. Equal sustaining momentum talaga yan. Anong rewards? And then treat yourself. Number one, treat yourself kapag may weekly or monthly goals ka na nakuha. Ano ba yung mga sample niyan? Bili ka ng bagong outfit mo. Diba? Excited ka dyan na lumabas ulit. Excited ka dyan na mag-attend ng presentation or ng event kasi may bago kang outfit. No? Self-care day. Nagpapa-facial ka, nagpapa-massage ka, coffee date, or even just a rest day. Rewards yan. No? Lalo yung iba kapag nagmo-momentum, nakakalimutan mag-rest day. Actually, yung pinaka-rest day, yun na yung pinaka-reward mo. Yes or yes? Also, system, accountability. System is kung ano yung nag-work last month, last quarter, yun pa rin yung gawin mo. Mayroon kang accountability partner. And then reward yourself. Reward your downlines also. Even a small shout outs, it matters. Yung parang kinuha mo dun kumukuha ako dun sa group namin, sa group chat namin, kuha ako ng talagang na-inspire ako or talagang kailangan naman siyang i-congratulate, pinopost ko talaga dyan. So para pag-maintain yun or pag-sustain yun ng momentum Yes or yes? Yes. May natututunan ba kayo? Oo. I'm talking to those with momentum, ha? Oo, yung mga hindi makarelate, wala kayong momentum. Diba? So, with momentum, gawin mo yan. System ulit, what works, accountability partner, diba? Yung uplines mo, downlines mo, organization mo, plus reward para masustain yung momentum. Yes or yes? Next slide. Okay, meron tayong gagawin dito, momentum map. Gusto niyo ba yan? For those with momentum again, have them, sulat mo. Yan. My winning habits last quarter. Pak. Consistent ako. Nagipag-usap ako sa upline ko. 3 STP ako, 5 STP ako day. Nag-home meeting ako. 'Di ba? Kahit pagod, show up pa din. Kahit puyat, show up pa din, 'di ba? May stretch goal for the next 90 days. ED6Q LPL ako ngayon, 'di ba? First month ED6Q LPL qualified, second month ED6Q LPL qualified, third month June NMD, stretch talaga yan, no? And then pwede mo pang ilagay diyan by June meron ka ring isang national marketing director. Stretch goal ba yon for 90 days? Yes. May personal reward if I hit my 90 days goal. Nako, pwede ka nang makapaglabas ng brand new car. 'Di ba? Kapag ED6Q LPL ka ng 2 months tapos NMD ka the third month, lagay mo doon, brand new car. Sarap ba yon? Yes, naku, yung momentum mo, talagang sisilihan yung puwit ni Naida kapag may brand new car. Yan, di ba? Sino yung mga power partners mo? Di ba? Accountability body mo. Sino yan? Isulat mo. That's the momentum map. And sabi dito, momentum is fragile. No? It doesn't wait for your mood, yung momentum. It flows with your movement. Next slide. No? It flows with your movement. So, it flows with your movement. Ano ba ibig sabihin yan, no? Ang momentum, hindi siya laging nandyan. Yes or yes?
Narinig ko kayo, yes. Hindi siya ang momentum, hindi naghihintay sa mood mo, girl, no, Beshi? Hindi pa mood-mood ang momentum, no? Hindi naghihintay yan sa schedule mo, hindi yan naghihintay sa motivation mo. Momentum doesn't follow your feelings. It follows your movement. Galaw, galaw, galaw. Kapag huminto ka, pati momentum mo hihinto. Yes or yes? Yes. Yes to myself. Pero kapag kahit paano, tuloy-tuloy ka pa rin, kahit 60% lang today, kahit nga 1% lang today, 1% bukas, 1%, 1%, sabi nga ni GM Jun, di ba? 30% yan after 30 days, kahit pa hindi perfect, gumalaw ka pa rin, igalaw mo pa rin, galawin ang gulong, di ba? Wag ang baso. Galawin pa rin ang gulong mo. Why? If, di ba? It's like a riding a bike uphill. 'Di ba? Pag talagang unang pedal mo, o para naman ako nagbabike, 'di ba? Nagbike naman ako before kahit natutumba. Yung unang pedal mo sobrang hirap, but if you keep going, 'di ba? If you keep pedaling, kahit dahan-dahan, eventually yung bike mo na yung nagki-carry sa 'Di ba parang gan, parang kahit nagpe-pedal ka, parang wala nang ikaw binibigay na force dun sa pedal mo, pero yung bike mo na pala yung nagdadala sa'yo. 'Di ba? So, if you keep your wheel turning, your wheel will carry you. Yun yung ibig sabihin, no? Mag-bike kayo, try nyo para maramdaman nyo. No, until one day you're no longer pushing success. Success is pulling you. Maganda ba yun? Ang sarap nun, di ba? Habang kinukuha yung momentum, sige, pushing success ka. Pero kapag may momentum ka na, success is pulling you. Opportunities are finding you. Leaders are joining you, di ba? Results are showing up because you showed up. Yes, sir, yes. So sa lifestyles, ang momentum is everything. The more you move, ano daw? Move. Pakitype nga, move, no? Ang move natin dito, STP, follow-ups, presentation, trainings. The more you move, the more energy of your business flows. But the moment you stop showing up, the wheel gets stuck. So para hindi yan ma-stuck, move tayo. Move, 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 move. So, are you waiting for a motivation, no? Kailangan ba ng motivation pa o dapat gawin niya, no? You will create your own momentum, guys, no? So, next slide. Nasaan na ba ako? Momentum. Okay! Kausapin naman natin, saglit na lang to, kausapin naman natin for those who lost momentum. Ano ba yung dapat nating gawin? Ang strategy na gusto kong ibigay sa inyo is restart strategy. So, ano yung restart strategy? You don't need to be perfect to start. Yes or yes? Hindi mo kailangan maging perfect para magsimula ulit. Oo, you just need to decide. Type nyo nga, decide. Decide, decide, decide. Ang mahalaga, kung hindi ilang beses kang nadapa, beshi, kung hindi ilang beses kang babangon at lalaban ulit. So, decide to restart. Ano ba yung restart strategy? So, bibigyan ko kayo ng 4. Number 1 is attend training again. Go back to the source of fire, guys, no? Training muna ulit. Oo. Lifestyles training natin, kahit paulit-ulit na naririnig, back to basic. Ang back to basic is number 1, attend training again. Next slide. Number 2, be teachable. Why training? Because training will remind you who you are and what is possible again para sa iyo. No? Next slide. Click po. Number 2, be teachable. No? Ano ba yung basic? Number 1, again, attend training. Number 2, be teachable again. Ano ibig sabihin ng teachable again? Drop that ego and pride. Oo, no, embrace humility, guys. Kasi kahit minsan kaya tayo na-stuck kasi akala natin alam na natin lahat. Yes or yes? Oo. Oo. Restart meaning of teachable again, be a student again. Yan. As your mentor, ano ba po ang pwede kong i-improve? Number 3, return to basic is daily discipline. Yan. Start small. Commit 1
day income producing activity. Kung social media na hatak ka dyan at hindi naman income producing yan, so pwede mong tignan, pwede mong pasyalan, pero dapat meron kang time para dyan. No, ano pa, mag-invite ka ng isang tao na manonood ulit ng video, no, ng hope natin. Mga ganyan, small ano lang, small disciplines, daily discipline. Number 4, reconnect with your why. Balikan mo, bakit nga ba ako nagsimula sa lifestyles? Para kanino ko ba talaga 'to ginagawa? No? Ayan yung ano, ayan yung mga tip para sa restart strategy. No, remind yourself, your why must be bigger than your excuses. Kaya nga yung topic natin ngayon, no excuse, just growth, no? Kapag in-apply mo yung restart strategy na to, nag-turn ka to basic, attend training, teachable, daily discipline sa STP, prospecting, home meeting, closing, 'di ba? And then you reconnect with your why, nako, wala pong excuses. Puro growth ang mangyayari sa atin. Agree ba kayo doon? Agree. And ano pa, no, yung restart strategy last is 7 day small win challenge. Ano ba 'yan? Para mag-go back to mag-build back ka ng momentum, no, dapat may 7 consecutive days of action ka. Ano daw? 7 consecutive day of action. So, una, kung gumigising ka ng alas 6, edi gising ka ng alas 5, dapat 7 days yon. 'Di ba? Hindi ka nag-uniform ng life, labas ka, consecutive action. Challenge yon. Small win. Ano pa? Makapaglista ka or makapag-prospect ka ng at least 5 suspect and prospect lang naman. Approach mo sila. Dapat 7 days consecutive yon. gusto gusto mo ngang mag-back on track eh. Yung restart strategy, gagawin mo yon. Next ano po, pa-click po. Yung 7 day small win challenge. 7 days consistent mong gagawin yung small win mo na yan. Yung habit, no? Challenge to build back the habit. Attend ka ng hope, ganyan. Ano pa? Makipag-usap ka sa upline mo, kahit mag-hi ka lang, mag-good morning, magpapansin, 7 days yon. Kaya nyo ba yon? Yung reset challenge? Oo, 7 day small win challenge. 7 day kang consistent na gagawin yan. Okay ba yon? Ano pa, mag-post ka o mag-create ka ng journal mo, yung grateful ka. Oo, yung gratitude note, yon, gratitude note mo, 7 days. Mag-journaling ka 7 days. For sure, marirestart ka, marireset ka, makakapag-gain ka ng momentum. Okay? Okay ba yon? Okay. Okay, next slide. Ayan lang yung gagawin mo. Back to basic lang, 4. No? Sabi dito, progress isn't about how fast you go, It's about not quitting. Okay, kahit na pa, kahit na pa galaw turtle ka. Ang importante, hindi ka nagkukwit. 'Di ba? Pero, if you want momentum, galaw-galaw, no? Galaw-galaw. And, don't be ashamed to restart, guys. Be proud that you refuse to quit. Oh, hindi pa ako nagko-quit. Yes, I'm out of track, but I'm not out of the race. 'Di ba? Hindi ako nagko-quit. Kaya nga nakikinig ako kay Miss Joy ngayon para sa second quarter eh. 'Di ba? Kasi nandito pa din ako, hindi pa rin ako nagko-quit. Kailangan ko lang mag-re-strategy, mag-restart, 'di ba? So, yan. Ngayon, bibigyan ko na lang po kayo ng, tapos naman na tayo kasi nakausap na natin yung may momentum at nakausap na natin yung na-lost momentum or na-lost track. Ang bibigay ko na lang sa inyo is the next 90-day game plan. Gusto nyo ba yon? Gusto nyo i-share ko sa inyo yung aming game plan? The next 90 days game plan, clarity creates confidence. Yes or yes? And action sustain progress. Kaya ililista muna natin yung gagawin nating action, no? Dapat may clarity eh kapag nag-next 90 days game plan ka. Clarity. So, yan. I-clear natin to. Mabilis na lang to. No? So, isusulat mo to ha. Sana i-ano mo yan, i-print screen mo.
Sa mga gustong mag-back on track. What do you want to accomplish for the quarter 2? Be specific, rank, GMD ba? IMD, ED6QLPL, IMD qualified, GMD qualified, NMD qualified. Ano? Ang income mo from 50,000, 100,000, from 100,000 to 300,000, 300,000 to 500,000, 500,000 to 1 million? Anong gusto mo ma-accomplish? Travel incentives, di ba? May buhol ka na, meron ka pa sa Vietnam. Vietnam ba tayo? Yan, no? Saan ba yun? Oo. Tapos, ilang builders yung kailangan mo. Ilista mo kung ano yung kailangan mo ma-accomplish sa quarter 2. No? Refresh lang to. Kaya lang, ano nga nakalimutan mo na nga na lost on track ka nga Kaya, kita binibigyan nito. So, what does your best self do daily to make it happen? Ano yung ginagawa mo? Gumigising ka ba ng maaga? Nagpa-follow up ka ba ng consistent? 'Di ba? Ano yan? Nagpapalakas ka ba ng loob ng team mo? Ikaw yung source of stress nila o desperation ka, what is your best self do daily? 'Di ba? So your future self is watching, guys. My future self is watching. Dapat maging proud yung future self mo sa'yo. Lista mo din yan. Number 3, what distractions will you avoid? Sulat mo. Kasama ang team nyo sa Danang Vietnam. Yes or yes? Yes! What distraction will you avoid? Sulat mo din yan. Oo. Time waste ka, TikTok, overthinking, crosslining, ano pa, bebe time, no? May nagsesegue dito sa likod, may bebe time. Ano yung dapat mong i-avoid? Laziness, ano ba yan? 'Di ba? Sulat. What habit will you build? Anong habit ba? No, may daily method of operation ka ba? Anong oras gising? Ganito, ganyan. Love Life Mom Nights. Yes. Oh, Love Life Mom Nights talaga. Oo. Yon. Ano yung income? Ano yung kanina yung IPH? Income producing activity or income producing habits na dapat mong ma-build. Ano yan, 'di ba? And one, so ano pa? Yan. Number 5, who will you help grow with you? Yan. Ayan lang yung parang pinaka-summary ng next 90 days game plan ko. Ano ba yung gusto kong i-accomplish? Ano yung ginagawa kong best of myself daily? 'Di ba? Ano yung distraction na i-avoid ko? Yan. Ano yung dapat kong i-build na habit para sa next 90 days ko at sino yung gusto kong turuan? Sino yung gusto kong isama sa tagumpay, 'di ba? Ng 90 days ko, no? So, 'yon, yung mga lumang tao na ayaw naman sumama sa tagumpay natin, pwede naman nating kalimutan muna. Freeze, sabi nung isang freeze, no? Oo, freeze. And then, sino yung gusto mong tulungan? Yan. Ayan lang yung next 90 days game plan natin. Okay ba kayo dyan? Oo. Actually, di ko na nga sinama to kasi last time nung ginawa namin yan nung mentor ko, meron pang meron pang ano ba yun, declaration moment, yung parang, by 2025, I commit to becoming a global marketing director by doing this daily, by avoiding this daily, and helping ito to grow with me. Ganon yung declaration namin, moment, declaration card namin, declaration paper, yung by January 30, I want global marketing director, daily, ito yung ginagawa ko, ito yung i-avoid ko, yon. So, the next 90 days, next click po, the next 90 days can change the entire trajectory of your year. Yes or yes? Ang next 90 days na to ang magsasabi kong breakthrough ba? O mabubroke ka this December 2025, no? This next chapter, this next quarter. Kaya gising-gising, 'di ba? Gising-gising, dapat may game plan ka this 90 days kasi mapipredict mo na kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo ng third quarter at saka fourth quarter kapag inayos mo yung quarter na susunod na to. Yes or yes? So, your 2025, December 2025 is ngayon na yon. Itong quarter na to. Kaya sa mga nakapag gain na momentum, dun sa momentum, stretch yourself pa din. Sa mga hindi pa nagmo-momentum, reset strategy, 'di ba? Restart strategy, move, 'di ba? Take action, maging aware ka, i-accept mo and then take action. So, ito na po yung final, 'di ba? Ang final natin next.
Mm. Ano yun? Maluha pala. Sabi, next po, clarity, yan. No excuses, just growth. Palitan natin yung kay ano, kay GMD June. No excuses, just work. Yung kay IMD, no excuses, just growth, no? Nako, hindi marunong mag-STP, sinamahan na sobrang ng STP, di daw marunong mag-closing, di marunong kumausap ng downline, di marunong mag-organize sa Hope, ano sa Mega Hope, sa RLT. Ang dami-daming excuses. 'Di ba? Just do it, sabi ni GMD June, and then growth will comes next, 'di ba? Commitment card, pwede niyo tong i-print screen. Your 90 days goal, ano ba 'yan? Your focus habit, yung kanina, kailangan lang igagawin mong card. So papagawa kong card 'yan sa mga kausap kong nag-commit ng 90 days dito. And a reward, no? Ano yung reward mo diyan? Yung 90 days goal diyan, ano yon? Yung nga, rank promotion, your income, sino yung mga gusto mong tulungan, mga ganyan. Your number one focus habit, no? So, ano yung focus habit mo? Iwasan yung social media, cross-lining, ano pa, no? Yung mga focus ka lang sa STP, no, sa bagong tao, sa mga downlines mo. And ano yung reward na ibibigay mo sa sarili mo? So, brand new car, 'di ba? Ano pa, lagi kang naka-facial every 2 weeks, nagmamassage ka every week, mga ganyan para excited, no? And one person you'll help grow. Sino ba sila? One person lang. Pwedeng dalawa, no, in 90 days. Yan. And sabi dito, this is not just a piece of paper. Sana, no, I challenge you sa mga nakikinig, magkaroon ka ng commitment card this second quarter. At ito ay hindi isang papel-papel lang na isusulat-sulat mo lahat dyan. Hindi. Because this serve as a contract between you and your dream. 'Di ba? So lalo na kung nakapag-RLT ka last time, grabe, no? Yung topic sa kanino mo siya ginagawa, yung mga distractions, no? So yung makakapag-move talaga sa your why bakit mo 'to ginagawa? And paano mo nakikita yung sarili mo after 2025, 'di ba? Na nakakapag-utang ka pa din, 'di ba? Hindi ka pa rin bayad sa utang mo, hindi pa rin kayo bati ng nanay at tatay mo, hindi pa rin kayo okay ng asawa mo, ng pamilya mo. Kasi nga puro excuses, 'di ba? So ang pinaka-challenge ko sa inyo, have a commitment card. Isulat mo, ano ba yung 90 days na pwedeng mangyari sa akin? Kasi hindi mo na yung 2025. Because the December 2025, your 2025, ang mag-shape niyan itong next quarter na to. Itong quarter na lumalakad na to, no? So, yung commitment card na yan, isulat mo kung ano yung mga gagawin mo diyan, no? Kasi hindi lang 'yan basta papel, no? Ito yung akin actually, no? Ginawa ko 'to nung pumasok na yung April. Ayan, ang dami-dami. Ang dami-dami kong ginawa. Ang dami kong nilista. Ano ba yung mga kailangan ko pala every month, no? How much yung kailangan ko? Anong trabaho yung katapat noon? Yung 90 days goal ko? Ano yung habit na dapat kong i-develop? Ano yung i-avoid ko, no? So, pag ginawa ko to, anong mag-grow ba ako? Yung mga ganyan. Ito yung sa akin. Sobrang dami. No? Kasi, for me, it's not just a piece of paper. It's a contract between me and my dream. No? So, parang susulatan mo yung future self mo sa June 2025 na ito yung ma-achieve mo, ito yung gagawin mo. Ito ka, no? Ito ka after this quarter. No? So, sana may natutunan ba kayo? Sana may natutunan po kayo, 'no? Kasi halos tapos naman na po ako. 'Yan. So, kailangan isulat mo siya diyan. Ang makakapag-determine ng ating 2025, 'no, it's this quarter, this quarter. Kalimutan na po yung nakaraang quarter, tapos na po 'yon, dito na po tayo sa next quarter, isulat mo lang, 'di ba? Tatlo lang tandaan mo, awareness, bakit nangyari sa iyo 'to? Oh, 'di ba? Bakit naka-momentum ka ngayon? What works, 'di ba? Kung hindi naman awareness, bakit na-distract ka? 'Di ba? So, number two is acceptance. Bakit naka-momentum ako ngayon? In-accept ko kasi na ganito, ganyan, no? So, yun siya. Or bakit ako nagkaganito? Acceptance. And then, take action.
Kalimutan na lahat yan, action na agad. Ang action dyan, yung commitment card mo. Your 90 days goal mo, ano yung focus na i-habit, ano yung focus, ano yung habit na ifo-focus mo, ano yung reward na gusto mong bayad mo sa sarili mo kapag ginawa mo yung 90 days goal mo na yon. At sino yung gusto mong mag-grow with you. Lista mo lang lahat yan, no? And walang excuses na, basta fight lang, laban, 'di ba? Alam naman na natin yung basic, sobrang dami, sobrang ganda nung last topic dun sa ni Sir Jun Igot, no? STP equals money. Yun lang naman yun. Kaya lang, kailangan may mindset ka, no? Na kalimutan ng nakaraan, tapos na yun. Itong quarter na to ang magde-determine kung ano ka this December 2025, no? So, sana po may natutunan po kayo dyan, no? Tandaan nyo lang, no excuses, just work, move lang, wala lang hihinto. Wala lang hihinto, dire-diretso lang, no? If you gain momentum, stretch yourself. If lost track ka, let's get back on track, reset, and restart, no? So, yun lang po. Sana magkita-kita tayo sa June, no? Sa June, maraming ED6 ULPL, maraming NMD, maraming IMD, at meron na tayong GMD because, no, ang simula po ay dun sa small wins, no? So, congratulations sa lahat ng mga nakinig ngayon dahil may small wins kayo ngayon, di ba? Nakinig kayo at pinagtiyagaan nyo si Miss Joy, no? So, sana po may natutunan kayo and let us rise together po. No, sana masaya ang ating quarter 2. Masayang masaya pati yung pamilya natin masayang masaya, 'di ba? So maraming salamat po sa opportunity. To God be all the glory and God bless your dreams. Thank you so much. I am indeed Joy